Kilala po tayo ngayon. Wala man sa nakakuan ko. Hindi ito ilang church. Hindi kita ng church. 10 minutes. Kanan silang church. Sa kanindot iawat eh. Ito sa taas. Lalo ko ma-sure guys. Muari ko ninyo kumari ko kay pero mo balik mga untag doon ko ay mauri ay nakari na magupos kinix mo PLQ pero mag-car mo doon eh. Hindi ka kabalik. mauri ay hindi kay Silian dili maari Si Vince ba? Sa mga paano na nagpapatawad ng Diyos? Sino mong napaparinig sa mga nagsisisi, Panginoon kawaan ka. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating nagkapag-anyaya, mga magsalan magsisi, Kristo kawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nagkalagpukas ang kanan ng Diyos sa maparing pamagitan kami, Panginoon kawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At pagpapala ng ating Panginoon Kristo ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang ating pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. And welcome to the Eucharistic celebration. Masasaksiyan natin sa Ebanghelyo ang katapatan ng alipin na naghandad na natiling gising sa maghihintay sa kanyang Panginoon. Tulad nila, maging masigasig din tayo sa pagsasaloob ng pagkahari ng Diyos. Mga kapatid, matakot, makibaka. Bakit? Ano bang kinakatakutan ninyo? Erneng, kinakatakutan mo bang kasama si Monina? Anong kinakatakutan ninyo sa buhay? Pwede natin ilahat ang kinakatakutan natin sa buhay. Siguro natatakot tayo, magkaroon tayo ng malubhang karamdaman. Ang kinakatakutan natin baka sasantahin tayo, wala tayo ng trabaho. O kaya mawala yung ating beauty, pinagkakaingat-ingatan. O kaya pabulin tayo ng mga loan shark ng ating pinagkakabangan. Marami tayong takot sa buhay. Pero sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo ngayong araw, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Dahil alam natin na pinapatnubayan at ginagabayan tayo ng ating Diyos amang nasa langit. Because before this gospel text that we have read today, nakita natin na hinihikayat ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano sila inaalagaan ng mapagmahal at mapagbigay na Diyos Ama, who cares for the lilies of the fields and the birds of the air, para sa lahat sa atin. Kaya nga, huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, dahil ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Huwag tayong matakot, dahil sabi nga ng isang Hindu doctor, sinabi niya sa kanyang pasyente, sa kanyang check-up, dahil pinag-uusapan nila yung stress of modern life. Sabi niya, kailangan mabuhay kung nabubuhay tayo sa nakaraan, pwede tayong maging ma-depressed. Kung nabubuhay tayo sa kinabukasan, pwede tayong mangamba, pwede tayong magkaroon ng agaw-agaw. Kung nabubuhay tayo sa kalukuyan, may pasasalamat, magiging panatag yung ating kalooban. We will be at peace. Live in the past and you will be depressed. Live in the future and you will be anxious. Live in the present with gratitude and you will be at peace. May kapayapaan ba kayong naranasan sa inyong buhay? Sa ating Christian perspective, yung mensahe na sinabi ng doktor na ito, na kailangan maging abala tayo. Anong pinagkakabalaan ninyo? Anong pinagkakabalaan ninyo? Pagiging marites. Pagiging sa inyong kabataan. Ano ba? Dapat, we need to be preoccupied with the present in God's future. At ang kasalukuyan na may mananalig sa Diyos sa kinabukasan na ibibigay sa atin ng Diyos. Knowing that the Lord watches over us with love does not entitle us to slumber. Dapat hindi tayo bantaman na nakaupo lamang sa ilalim ng punong kahoy, naghihintay na mahulog yung bunga. Hindi. On the contrary, dapat natin malaman yung pangalawang slogan sa Ebanghelyo ngayong araw. Ano kaya yung pangalawang slogan natin? Mga Boy Scout, Boy Scout ka ba o Girl Scout? Sabihin mo sa akin. Huwag hindi kami yung tinatanong mo. Si Moy yung tinatanong. Ano ba yung motto ng mga Boy Scout? Laging handa. Laging handa. Laging handa. So ito yung pangalawa natin dapat isa-isip ngayon. Kasi dapat lagi tayong handa. Ito yung paanyaya ng Diyos para sa atin. At paulit-ulit ito sa ating Ebanghelyo. Maging handa kayo. Meron akong funeral last Friday, 2 Pilipino. Yung isa, 55 years old, namatay
nagsakay sa kanya sleep. Hello? Kaya asawa, may apat na anak. At yung isa naman, 54 years old. Nagka-stroke at comatose sa ospital for 2 weeks. Hello? Single siya, bachelor. Pero ang tawag sa kanya, Francis yung pangalan niya, pero ang tawag sa kanya, Cheska. Huwag niyo husgahan kung ano yung gender niya. I don't want to gender shame. No. Pero sabi ng kanyang mga kaibigan, napakabait ng tao ito. Pero inuha siya ng Diyos. 54 years old, yung kanyang mga magulang ay 86 at 84. Yung dalamhati ng kanyang magulang sa pagpanaw ng kanilang anak. Hindi natin alam. Kaya kailangan lagi tayong handa. Handa sa pagdating ng Panginoon. Tatlong talitaga yung ating makikita sa napakahabang ebanghelyo ngayong araw. Tatlo. Una yung talitaga ng This Our Lady of Peace. Our Lady of Peace din ako. Nice kailang church. Tagalog Mass September 14 next, guys. Mayroon pa siya. Oh, ang ganda oh. Mayroon pa siya dito. Mama Mary Grotto. Indot ila diri. Is Mama Mary here? Petition. Ang ganda ng water fountain. Para siyang candles din, oh. Guys.